Alan, ano ba ang mga pasilidad na itatayo o itatayo sa mga EDCA sites, partikular na dyan sa mga binisita ngayong araw ni Secretary Teodoro? June, dito sa may Camp Melchor de la Cruz, dito yan sa may Gamo Isabela, isang command and control fusion center at logistic warehouse, gayon din isang training site ang itatayo. Dito naman sa may bahagi naman ng Port Magsaysay, sa may military reservation, sa may dako naman yan, June, ng Nueva Ecija, isang humanitarian and assistance disaster relief or HADR ang itatayo. Gayon man, June, sa buong maghapon ng pagbisita ni Defense Secretary Gilbert Ibo Teodoro Jr., sinabi nitong kailangan na madaliin ang pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Kanina muli nitong sinabi sa pagharap sa media na ang halaga ng paglalagay ng EDCA sites sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito, June, pakinggan natin ang naging pahayag ng kalihim. These Philippine bases with EDCA facilities are for us purely for our internal credible deterrent posture. And not only here, we have to develop Philippine bases throughout the perimeters of the archipelago in order to secure our territory, not only now, but for the future. June, dahilan din ito kung bakit nag-iikot ngayon ang kalihim para tingnan ang ginagawang konstruksyon sa bawat pasilidad sa EDCA sites. Bagamat sinabi ni Secretary Teodoro na ang EDCA sites construction ay walang kaugnayan sa nangyayaring pambubuli ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero sinabi nitong maaari pa rin itong makatulong na maiwasang maulit ang nangyari sa WPS. Sa pagbisita nito sa Camp Melchor de la Cruz, pangunahing tiningnan ang Command and Control Fusion Center, Logistic Warehouse at ang itatayong training site. Gayunman, pagkatapos dito, saka naman ito tumungo naman si SND sa Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, kung saan tiningnan naman ito ang Humanitarian and Assistance Disaster Relief Facility. At June, kanina nga din nagbina rin ng pahayag ang kalihim na meron pang dalawa pang natitirang hindi niya pala dadalaw na plano nitong puntahan para matingnan ang sinasabing pagtatayo ng mga pasilidad sa naturang EDCA sites. June. Alan, yan ba sa mga kampo na magtatayo nga ng mga EDCA sites na magkakaroon ng mga pasilidad ang mga tropang Amerikano, magkakaroon din ba ng improvement? Halimbawa sa mga airport, lalakihan ba yan at magpapasok din ba ng mga sasakyang pandigma ang Estados Unidos dyan, Alan? Oo, June, tama ka doon. At doon nga nag-una niyang pagbisita dito sa may dako naman yan sa may Alalo Airport. Ang isa nga sa mga target nila ay yung paglalagay ng overhead refueling station na kung saan magagamit ito. Hindi lamang ng mga US Air Force, maging ng Pilipino at maging ng lumalapag dito sa naturang paliparan, June, napapakinabangan itong ganitong mga pasilidad. Bilang pagkaklaro lang, Alan, mag-i-stasyon ba sila, ang mga tropang Amerikano, ng mga, halimbawa, fighter jets diyan sa mga pasilidad na yan? June, wala pang sinasabing klaro, pero ang sinabi, itong pagtatayo ng Command and Control Fusion Center, ito yung isang uri ng pasilidad kung saan isasagawa ang pagpupulong ng tropang Amerikano, gayon din ng Philippine Army and then Armed Forces of the Philippines. Dito sila isasagawa ang anumang pag-uusap-usap hinggil sa seguridad ng bansa, gayon din sa gagawin pang mga programa, lalo na pagdating sa disaster response and disaster relief. Lahat ba ng yan na improvement na yan o itinatayong pasilidad na yan, Alan, walang gastos ang Pilipinas yan? June, tinanong natin yan kanina, pero ang sabi lang ng malinaw na sinabi ni Secretary Gilbert Teodoro Jr. ay merong nakalaang pondo. Pero hindi niya diniklara kung yun ba ay galing sa Pilipinas at galing sa
Estados Unidos. Pero ang sinabi lang niyang malinaw, meron ng pondong nakalat para dito. Bukod sa Isabela, diyan sa Nueva Ecija, saan ang susunod na bibisitahin ni Secretary Teodoro Jr.? June, meron pang dalawang natitirang bagong EDCA sites na hindi pa nadadalaw pero wala pa ang binibigay na eksaktong date at eksaktong lugar kung saan. Pero ang isa sa mga binigay lang kanina ng kalihim ay mag-iikot siya sa mga EDCA sites sa buong bansa. Pero yung mga pagtitraining ng mga tropang Amerikano, maging ng ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, mas mapapadalas ba ngayon? Nasabi ba yan ni Secretary Teodoro? June, walang nabanggit alihim kanina tungkol doon, pero isa lang ang kinumpirma niya na malaki ang magiging pakinabang, lalo na ang pinag-uusapan ay seguridad ng teritoryo ng Pilipinas. Itong EDCA site na ilalagay at nakalagay na dito sa bansa natin. Maraming salamat, Alan Manansala, nag-uulat mula sa Pasay City.